Ibinalik ni Cassie ang kanyang tingin sa binabasang libro nang makita niya si Patrick na umupo sa mesa na di kalayuan sa kanya. May dala itong mga libro na kinuha nito sa hangin ng mga engineering books na nasa gawing kanan ng library. Bukod sa pagsunod-sunod nila rito, ay wala pa siyang naiisip na ibang hakbang para makalapit dito. Parang nais na tuloy niyang pagsisihan ang pagsali sa pustahan. Pero naroon na siya. Kailangan na lamang niyang kumilos upang lumaban. Gusto rin niyang makita nang ngumingiti si Patrick. Hay, kung sana ay isa lang itong mathematical problem. Baka noong una pa lang ay nanalo na siya sa pustahan. Tumayo na siya at nagdesisyong bumalik sa opisina ng club. Ano kaya kung ako inalang niya ang assignment ni Marla? Sumusulat din ito sa kanilang campus paper. Nakapanayamin si Patrick. Tutal para dito ay hindi interesanteng subject si Patrick o kaya ay tulungan niya si Marla na makalapit sa lalaki. Nagmimerienda si Cassie sa kantin nang makita niyang palapit sa kanya si Barbie. May hawak itong papel. Nahuhulaan na niya kung ano ang nakasulat doon. Basahin mo. Gumawa ako ng 4 na kopya nito. Wika nito pagkaupo sa bakanting silya sa tabi niya. Inabot niya ang papel at binasa ang heading niya, The Bet Contract. Do you really have to put his name? Aniya nang makitang nakalagay rin doon ang pangalan ni Patrick. Binasa niya ang ilan sa mga rules and regulations na nakasaad sa kontrata. No one outside the group must know about the bet. No sharing of updates. No spying on each other's agendas. No sabotaging. Saboteurs go to hell. No falling in love. Napatingin siya rito. Bakit pati ito? Napapantastiko ang sabi niya. Simple lang. No emotion should be involved. Makakasira yun sa plano ng bawat isa. Napailing-iling siya. Not convincing. Alam kong para sa akin ang role na ito. Am I right? Sort of. Tumawa ito. Actually, that role exclusively for you. Wala nang masama kung ilagay natin iyan. That won't harm anyone. Wala ka naman sigurong planong ma-inlove kay Patrick. Yes, pero paano kung malaman niya ang ginagawa natin? Hold kang na-guilty. You must stop feeling that way. Wala tayong ginagawang masama. Siya ang tinutulungan natin. Aalisin lang natin ang galit sa puso niya. May punto ito kaya hindi na siya nakipagtalo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng kontrata. No boundaries, no limitations. Whatever tricks in your mind, nobody care. Just go on and do it as long as you can carry it. Whoever wins among the names that appears below, signed under a note, will be entitled to a tyrannical regime over the losers. Losers are not allowed to complain, even a bit. Tumingin uli siya rito. Now, this is cruel. Kaya nga dapat natin galingan lahat kung ayaw nating matalo. Nakangiting sabi nito. Sino ba yung gustong maging alipin? Yeah, you're right. Kasi look, kapag kuha na sabi nito, tinabig siya nito nang mahina habang may itinuturo. Tumingin siya sa direksyong itinuturo nito. May nakita siyang lalaki at babae na magkahawa kamay habang naglalakad sa corridor. What about them? Don't you think that guy is too cute for that girl? Malakas na sabi nito. Napamulagat siya rito. Ano ka ba naman, Barbara? Hinaan mo ang boses mo. Ano ngayon kung marinig nila? Opinion ko lang naman iyon. Napailing-iling siya. Napakataklesa mo talaga. Of course not. I just have eyes, brains, and a mouth to put into a union. Siguro ginamitan ng love potion ng babaeng iyon, yung boyfriend niya. Tumawa ito pagkasabi niya yun. Love potion? Love potion? Ano naman kayang love potion niya yun? Hindi niya ipinalahata rito na natutuwa siya at binigyan siya nito ng magandang tip. Aba malay ko, sige na nga, maiwan na kita rito. Magkita-kita na lang tayo mamaya sa permahan. Pagkasabi, love potion? Why not? Ani kasi sa isip. Pagkapag napainom niya si Patrick ng love potion, ay hindi na siya mahihirapang kaibiganin ito. She decided to do her own potion. Ngayon nga ay may nasa library siya at nagre-research tungkol sa paggawa niyon. May naiisip na siyang mga chemical properties na maaaring maging parte ng composition ng potion solution, pero kailangan pa rin niyang pag-aralan ng mabuti, lalo at hindi madali ang gagawin niya. Nakuryos siya sa isang makapal na librong nakapasok sa hanin ng mga libro.
Nakabaligtad iyon kaya hindi niya makita ang pamagat. Hinawakan niya ang libro, pero nagtaka siya kung bakit hindi niya mahila iyon. Nakaipit iyon sa salansa ng mga libro, ngunit hindi naman maskip iyon para hindi siya magtagumpay sa paghila niyon. Nang sumilip siya sa kabila ng shelf, ay saka niya nalaman na may nakikipag-awagawan pala sa kanya mula sa kabila. Nakita pa niya ang kamay na humihila sa libro. Napaigtad pa siya nang maramdaman ang kamay ng kung sino man na iyon. At dahil mas malakas ito at bagya siyang nabigla sa pagkakahawak ng malaking kamay nito sa kamay niya, kaya nakuha nito ang libro. Nagsalubong ang mga kilay niya sa inis. Masisilip na sana niya ito sa espasyong inilisan ng libro. Ngunit tumula sa kaliwang kamay niyang hawak niyang dalawang makapal na libro. Nalaglagan ng mga iyon ang kanyang paa. Nasaktan siya kaya napaaray siya. Her eyeglasses fell too. Nabasag ang isang spectacle niyon. Yumuko siya para kunin iyon, pero nauntog naman siya sa shelf. What a chain of disasters. Wala siyang ibang sinisi, kundi ang nervous stranger na walang konsiderasyong nakipag-agawan ng libro sa kanya. Hindi siya makakapagbasa ng maayos kung wala siyang salamin sa mga mata, at marami siyang kailangang basahin. Kailangan niyang makita ang sinisisi niya sa mga sinapit niyang disgrasya. Kung sino man iyon, ay hindi niya mapapalagpas. Alam niya na may humihila na sa libro dahil nahawakan na nito ang kamay niya, ngunit sige pa rin ito sa paghila. Pumunta siya sa kabila ng open shelf. Muntik pa siyang madapa dahil natalisod siya sa librong nahulog sa sahig. Nakita niyang nakatilagkod ang isang lalaki at hawak nito ang makapal na libro. Pagkatapos buklat-buklatin, ay isinara nito iyon at saka ito humakbang palayo. Sinundan niya ito ng tingin. Matangkad ito at maganda ang bulto ng katawan. Napasimangot siya. So what? Wala siyang pakialam. Kailangang malaman ito ang kamalian nito. She deserves an apology. Hey, she hissed. Napatingin sa kanya ang mga estudyanteng naroon. Tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad ang lalaki. Tila wala itong narinig. Nagpupuyo sa galit na hinabol niya ito. You uncaring selfish beast. Mahina pero maring sabi niya nang makaagapay si Rito. Huminto ito pero hindi nag-abalang tumingin sa kanya. Sinisiguro marahil nito kung ito ang pinatutungkulan niya. Yes, you. Paniniyak niya Rito. Dahan-dahan itong pumihit paharap sa kanya. And she was stunned. Napaawang ang mga labi niya. Ang infamous na Jack Lee Ocampo, a campus heartthrob. He won the Campus Prince title twice, a charmer, a girl magnet. He had a Campus Princesses collection of ex-girlfriends. Bigla siyang na-intimidate. He was tall in his size, arrayed boredom and slight irritation. Where was the teasing Jack she used to her about? Malambing daw ito sa mga kababaihan. Parati raw itong nakangito tuwing may kaharap na babae. At napatunayan niya iyon sa ilang pagkakataong nakita niya ito. And yes, it was undeniably true he was handsome. So unbelievable handsome even from afar, and more now that he was in front of her and they were face to face. Hindi niya ito magawang alisan ng tingin ngayong sa ilang pagkakataong nakakasalubong niya ito at pakiramdam niya ay napapasulyap ito sa kanya. Kagad siyang nag-iiwas ng tingin. She didn't want to appear a snob, but it was better that way. Para naman malaman ito na hindi lahat ng babae ay nagkakandara pa rito. And besides, hindi siya sigurado kung siya nga ang tinitingnan nito noon. If he was truly Jack, how come he wasn't smiling? Marahil ay naiinis ito sa ginawa niyang pagtawag dito. Nagtataka nga siya kung ano ang ginagawa nito sa library. Araw-araw siyang naroon, at ang araw na yun lamang niya ito nakita roon. Oh, she knew it. He tried to agitate the tranquility of the place. She imagined him walking smugly across the room, as if an hour he was catching girls' attention. Sinisira nito ang konsentrasyon ng mga tao sa library. Bilang katibayan, dumami ang mga babae sa harap nito. Okay, he was incredibly handsome. Pwede kang mag-artista ito. Tuwang-tuwa ito sa atensyon at paghangang ibinibigay rito ng mga babae. Why did they have to overrate this guy as if he was a god? Kitang-kita naman ang kayabangan nito. So what if he had the most gorgeous eyes and brows she had ever seen? Ano ngayon kung matangos ang ilong nito at sensual ang mga labi nito na ng mga sandaling iyon ay nakataas ang isang sulok? Was that what they called sexy smile? Wait, was she overrating himself? I'll give you a quiz afterwards, and I'm of no doubt you'll gain a perfect score. Why?
You studied my face like I'm one of the books here, he said. His dark eyes bore on hers, his lips clenched in boredom. Napapitlag siya. Nag-iinit ang magkabilang pisngi niya. Napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ganun pa man ay hindi siya nagpagapi sa pagkapahiya. Hindi niya hahayaang mapagtawanan siya nito. She was about to regain her wit when he interrupted. You called me uncaring, selfish beast just to study my face? He grinned. Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. Give me that book. Lalo siyang nainis dito. Iniisip ba nito na may gusto niya sa rito at gumagawa siya ng gimmick para makuha ang atensyon nito? Ha? Itinaas ito ang libro. Ito? At bakit mo naman ito kinukuha? Ako ang unang nakakita niyan. I was at the other side of the shelf at alam kong alam mo yun kaya huwag mong ikakaila. So kamay mo pala yung nahawakan mo. Alam mo nang may nahawakan kang kamay, pero kinuha mo pa rin iyang libro. Paano ka nakasisigurong ikaw nga ang unang nakakita nito? Hindi siya nakasagot. Hindi na yun kayang patunayan dito, kaya inilis niya ang usapan. Itinaas niya ang nabasag na salamin niya. Look what you've done to my eyeglasses. Dahil din sa'yo, kaya namumula ang mga daliri ko sa paa dahil nabagsakan ako ng mga kapal na libro. Tingnan nito ang paa niya. Are you alright? He sounded like he was concerned, as if you care. Sinulya pa niya ang mga estudyanteng nakatingin sa kanila. Drop that word, look. You don't have to act like you care. Hindi naman magbabago ang bulag na pagtingin nila sa'yo. And besides, hindi bagay sa'yo. He smiled and regained the haughty look. How come it was my fault? Hindi ko na kailangan ikwento sa'yo. Just give me that book and we're done talking. He exhaled in suppressed laughter. What do you want about this book? Bakit ba masyado kang maraming tanong? She glared at him. What is your course? Amused na tanong nito. That's none of your business. Pinasadahan ito ng tingin ng kabuuan niya. Na-conscious siya. T-shirt at maong pants ang suot niya. Dalawang ayos lang ang alam niyang gawin sa hanggang balikat na buhok niya. Kung hindi siya naka-ponytail, naka-headband siya. Hindi rin siya marunong mag-makeup. Let's trade then. Wika nitong ngumiti pa ng nakakahaloko. Sabihin mo sa akin kung ano ang course mo at ibibigay ko sa iyo ang librong ito. Tumaas ang isang kilay niya. Bakit kailangan nitong malaman ang kurso niya? Fine, BS Chemistry. Akin na yan. Aniya para matapos na ang usapan. He laughed softly in amusement. Pagkatapos ay hinarap nito ang libro. Then you're up to a wrong book. Nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa mga pamagat ng libro. It was a civil engineering book, and he is a civil engineering student.